Sa pagpapatuloy ng ikalawang kabanata ay nag-iisip si Mimori kung paano pa siya makakasurvive sa lugar na yun gayong paubos na ang kanyang mana. Tanging natural mana na lamang ang natitira sa kanya kaya hindi niya ulit alam kung ano ang gagawin. Muli siyang sinugod ng halimaw na Minotaur at nakailag ulit siya rito. Ginamitan niya ulit ito ng paralyze ngunit hindi ito tinablan. Ayon sa computer system ay hindi maaaring gamitan ng spell ang isang nilalang ng 2 beses. Napagtanto agad ni Mimori ang sinabi ng system kaya't gumamit siya ng ibang spell sa pamamagitan ng sleep kaya't biglang bumagsak ang Minotaur at nakatulog. Nanghihina na rin siya dahil nagamit na niya ang ilan sa kanyang natural mana. Biglang dumating ang mas marami pang mga halimaw kaya't nag-isip na naman siya kung ano ang dapat gawin. Wala na siyang choice kundi lumaban kaya't ginamitan niya ito isa-isa ng paralyze. Tuluyan na siyang napagod dahil nagamit na rin niya ang natitira niyang natural mana. Marami pa ring halimaw ang papalapit sa kanya kaya sinubukan niya muling gumamit ng paralyze ngunit hindi na ito tumalab. Wala na siyang natitirang lakas at papalapit na din ng papalapit ang mga halimaw sa kanya. Aatakihin na siya ng isang halimaw nang biglang namatay ang halimaw na ginamitan niya ng poison. Dahil doon ay bigla siyang nag-level up at nagkaroon na rin siya ng madaming mana. Gumamit ulit siya ng paralyze at matagumpay niyang napahinto ang mga halimaw. Nagulat siya at hindi inaasahan ang mga nangyari. Napagtanto niya na kaya siya biglang nag-level up ay dahil sa isang halimaw na namatay gamit ang kanyang poison. Bigla siyang napangiti dahil doon. Dahil sa nagkaroon siya ng maraming mana ay paulit-ulit siyang gumamit ng paralyze hanggang sa mag-level up na din ang kanyang paralyze spell sa level 2. Dahil sa pag-level up ng kanyang paralyze spell ay nagawa na rin niyang mag-cast ng maraming spell ng sabayan. Sa isang taas lang ng kanyang kamay ay nagawa niyang pahintuan ang mga halimaw ng sabay-sabay. Lubos siyang nasiyahan dahil sa mga nangyari. Dahil doon ay nilubos na niya ang pagkakataon kaya't ginamitan niya ng poison isa-isa ang mga nakahintong halimaw na nandoon. Matapos noon ay tiningnan niya ang kanyang profile status. Mula sa pagiging level 1 ay mabilis siyang naging level 258. Bukod doon ay sobrang laki din ng dumagdag sa kanyang mana. Isa-isa na ring namatay ang mga halimaw na ginamitan niya ng poison kaya tumaas ulit ng tumaas ang kanyang level. Ginamitan din niya ng sleep ang iba pang mga halimaw na nandoon kaya't nag-level up na din ang spell niya sa level 2. Gagamitan sana niya ng spell ang mga natitira pang halimaw doon ngunit natakot na ang mga ito at mabilis na nilang iniwan si Mimori. Matapos nun ay naghanap siya ng damit para maisuot. Naisip niya na kailangan na din niyang makaalis sa lugar na yon kaya't naglakad siya. Sa paglalakad niya ay nakakita ulit siya ng mga bungo ng tao na napatay ng mga halimaw. Sa paglipas ng oras ay nakaramdam na rin siya ng gutom kaya't naisip niyang maghanap ng tubig at pagkain. Naisip niyang balikan ang mga pinatay niyang halimaw upang ito ang gawing pagkain. Gamit ang isang kutsilyo ay tinanggal niya ang mata ng isang halimaw. Sobrang gutom na siya kaya't kinuha niya ito at kinain ng buo. Masuka-suka siya dahil sa lasa nito. Dahil doon ay hindi na niya ito inulit at nahiga na lamang siya. Habang nakahiga ay biglang nagliwanag ang leather bag niya kaya't kinuha niya ito at itinapat ang palad niya dito. Nagulat siya dahil biglang bumigat ang leather bag. Binuksan niya ito at biglang lumitaw ang isang Coca-Cola at potato chips. Dahil sa sobrang uhaw ay ininom niya kaagad ang Coca-Cola. Naisip niya na marahil ay ito na ang random item na sinabi sa kanya ni Vicious. Sa sumunod na eksena ay ipinakita si Mimori na kumakain ng potato chips habang nakaupo sa isang halimaw na ginamitan niya ng poison. Pinagmamasdan lang niya ang mga halimaw na nakapaligid doon habang unti-unting namamatay ang mga ito na siya namang pagtaas ulit ng kanyang power level. Kahit na ganun ang sitwasyon ay mabigat pa rin sa kanyang kalooban ang kanyang mga ginagawa. Naisip niya na parang isang massacre ang kanyang ginagawa. Matapos nun ay muli niyang naalala ang nakaraan kung saan ay kinuha at inaruga siya ng kanyang tita mula sa salbahay niyang nanay at ama-amahan. Inalagaan siya nito at itinuring na isang tunay na anak. Sa kanila lang din niya nadama ang tunay na pagmamahal. Matapos nun ay tiningnan niya ulit ang kanyang profile status. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya magpapaapi kanino man at kailangan na niyang tanggapin na iba na ang katauhan niya ngayon. Sinimulan na ulit niyang maglakad at libutin ang dungeon. Nakakita siya ng isang pinto kaya't nilapitan niya ito dahil nahiwagaan siya rito. Ginamitan niya ito ng mahika upang ito ay buksan. Pagbukas niya ay nakita niya ang kalansay ng isang lalaki at babae. Napagtanto niya na magkasintahan ang mga ito. Yumuko siya at dinasalan ang mga ito. Nakita niya ang bag na dala ng mga ito kaya't binuksan niya iyon. Nakita niya ang mga gem na dala nito kaya't nagpaalam siya sa mga ito na kukunin niya ang mga gems. Lumabas na siya ng kwarto. Nakakita ulit siya ng isang kwarto kaya't binuksan niya ulit ito.
Muli ay isang bungo ulit ang kanyang nakita. Nakita niya na nasugatan ito na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang kasulatan ang naiwan ng nilalang na yun kaya't binasa ito ni Mim Ori. Nakalagay sa sulat na ang pangalan niya ay Angeline Bathard. Ipinadala rin siya ni Vicious sa lugar na yun dahil hindi rin siya kailangan nito. Sinabi niya na inasahan na niya na siya ay mamamatay sa lugar na yun kaya't meron siyang isang bagay na gustong ipagkatiwala dito. Dahil sa kanyang mga nabasa ay lalong kinainisan ni Mim Ori si Vicious. Ayon sa sulat ay napakasamang nilalang ng Great Demon Empire. Sinabi ni Mim Ori na masama din naman si Vicious kaya't wala siyang balak na tulungan ito. Sa madaling salita ay labanan ito sa pagitan nilang tatlo nila Vicious at ng Demon Empire. Sa paghalungkat niya sa bag nito ay nakuha niya ang isang libro ng Forbidden Arts kung saan ay naglalaman ito ng mga information sa paggawa ng mga potion at mahika. Isang scroll din ang nakita niya ngunit sa di inaasahan ay hindi niya maintindihan ang nakasulat dito. Binuklat niya ang libro at dito ay nabasa niya ang tungkol sa isang halimaw na tinatawag nilang Soul Eater na siyang pumatay sa mga taong napadpad doon sa pamamagitan ng pagkain sa mga kaluluwa nito. Lumabas ng kwarto si Mim Ori upang hanapin ang halimaw na yon. Sa kanyang paglalakad ay nadaanan niya ulit ang mga bungo ng mga taong nasawi doon. Ipinagdasal niya ang mga ito at binigyan ng parangal. Sa kanyang dahan-dahan na paglalakad at pagmamasid ay natuntun niya ang kinaroroonan ng Soul Eater. Isa itong malaking muka ng isang babae na nakapikit na parang natutulog. Sinubukan siyang gamitan ng paralyze ni Mim Ori ngunit naglabas agad ito ng isang mabilis na laser kaya't napahinto si Mim Ori. Dumugo ang kamay ni Mim Ori kaya't binalutan niya ito ng tela. Nasaktan si Mim Ori sa nangyari kaya't pinag-isipan niyang mabuti ang susunod niyang pag-atake. Kailangan niyang talunin ang halimaw na yun upang makalabas siya sa dungeon na iyon. Hindi siya basta-basta makapag-cast ng spell dahil kailangan muna niyang itapat ang kamay niya sa halimaw at bukod pa doon ay kailangan din niyang sumigaw ng malakas. Napagtanto rin niya na ang halimaw na yun ang namamahala sa lugar na yun kaya't sa madaling salita ay iyon na ang magiging huling laban niya sa loob ng dungeon. Habang nag-iisip sa susunod niyang gagawin ay biglang gumalaw ang halimaw mula sa kinalalagyan nito. Dahan-dahan itong lumapit sa kinaroroonan ni Mim Ori ngunit nang malapit na ito ay bigla itong huminto. Ibinukas nito ang kanyang bibig at pagkatapos ay naglabas ng kulay pink na likido. Hindi matanto ni Mim Ori kung anong uri ng bagay iyon. Biglang naganyong mga tao ang likido at unti-unti silang lumapit kay Mim Ori. Napagtanto ni Mim Ori na ang mga bagay na yun ay isang recreation ng mga taong kinain ng Soul Eater. Ginawa yun ng halimaw upang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Mim Ori sa mga ito. Umatras lang ng umatras si Mim Ori. Matapos nun ay nilapitan na din siya ng halimaw na lumusot naman mula sa gilid ng pader. Sumigaw ito upang takutin si Mim Ori. Walang magawa si Mim Ori kundi umatras lamang kaya't nang malapit na sa kanya ang mga recreation ay ginamitan niya ito ng paralyze. Napahinto ang mga ito. Gagamitan niya sana ito ng poison ngunit umasta siya na parang naaawa siya sa mga ito at parang itinuturing niya ang mga ito na parang tao. Nagkunwari si Mim Ori sa harap ng Soul Eater na para bang hindi niya kayang patayin ang mga recreation na yon. Nagkunwari siyang umiiyak at pinamuka sa halimaw na naaawa siya sa mga ito. Dahil doon ay naglabas ulit ng likido ang halimaw at ginawa itong mga anyong tao. Unti-unti ring itong lumapit kay Mim Ori. Nagkunwari ulit si Mim Ori at ipinakita sa halimaw na siya ay takot na takot sa ginagawa nito sa kanya. Habang nagkukunwari ay tuwang-tuwa naman ang halimaw sa kanyang ginagawa. Hindi niya mahalata ang pagbabalat kayo na ginagawa ni Mim Ori. Lumipas pa ang ilang mga sandali at nagawa ng itapat ni Mim Ori ang palad niya sa halimaw. Nang dahil doon ay nagawa na niyang makapag-cast ng paralyze kaya't napahinto na ang halimaw sa kanyang ginagawa. Sinabi ni Mim Ori na masyado siyang naaliw sa kanyang ginagawa kaya't hindi nito napansin na unti-unti na niyang naitaas ang kaliwa niyang kamay. Nang dahil sa magaling niyang pag-arte ay nagawa nitong makapag-cast ng spell nang hindi niya namamalayan. Biglang bumagsak ang halimaw mula sa pagkakulotang nito. Dahil sa paralyze na ginawa ni Mim Ori sa halimaw ay nag-level na ulit ito at naging level 3. Sa mga sandaling yun ay isang Mim Ori na buo ang loob at walang pag-aalinlangan ang nakatayo sa harap ng mga nag-anyong likido. Buong loob niyang ginamitan ng poison ang mga ito. Matapos nun ay nilapitan niya ang Soul Eater at ito naman ang ginamitan niya ng poison. Nang dahil sa pagcast niya na yun ay nag-level up na rin ang kanyang poison spell at naging level 3. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang namatay ang Soul Eater kaya't lumabas na rin ang mga kaluluwa ng mga taong kinain nito. Dito ay nagpakita sa kanya ang mga taong nakita niya sa daan at mga kwarto. Ang kaluluwa ng mag-asawa sa kwarto at ang mga kaluluwa na nadaanan niya sa paglalakad. Binati siya ng mga ito at nagpasalamat dahil sa pagkakatalo niya sa Soul Eater.
Ang huling kumausap sa kanya ay si Angeline Bathard. Humiling ito kay Mimori na ipaghiganti sila kay Vicious at pagkatapos nun ay sabay-sabay na rin silang naglaho. Sinabi ni Mimori na hindi niya obligasyong gawin ang kanilang kahilingan ngunit nangako ito na pagbabayaran niya si Vicious sa ginawa nito. Matapos nun ay kinuha ni Mimori ang bowl ang crystal na nasa noo ng Soul Eater. Dinala niya ito sa pintuan papalabas ng dungeon. Iniligay na ito sa pintuan at matapos nun ay nagbukas na ang pintuan kaya tuluyan ang nakalabas si Mimori sa dungeon at dito na rin natatapos ang ikalawang kabanata mga kapogi. Muli ay salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod.